Naimbaga bigatan nga bisat. God is good. And all the time. Yan, naimbago na itiapo. Yan, your grace still amazes me. Nakamimbago na itiapo absat. Tunay nga ang Diyos ay mabuti sa atin. Dahil nga, sabi niya doon, ano yung may bibigay ko sa kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. So, ang ating pag-aralan, sumagang ito ay pakibukas po yung mga Biblia nyo po, sa Bible nyo po, dito sa Acts chapter 20, verse 24. Ito po yung lagi po nating nababasa, lagi nating itong pinag-aaralan, at muli, pag-aaralan din natin ulit mga kapatid. Sa Acts chapter 20, verse 24, sabi po ng salita ng Panginoon, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of God." Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa salita po ninyo. Salamat sa tulong po ninyo, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa. Naway maging blessing po ito, Ama, sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat po. Dito amin dalay. Papurit po salamat. Sa matamis pa ng Jesus. Amen. Kaya ang pag-aralan po natin sa umagang ito ay determination. Yan, bira lang po natin, bira lang ito nagiging title. Pero sa umagang ito ay pag-aralan po natin ay determination. Ang ibig sabihin po ng determination ay willing to suffer. Willing to suffer. Bilang isang anak ng Panginoon, mga kapatid, ay kailangan po nating magkaroon ng determinasyon sa buhay. Kasi hindi po natin mapaglingkuran yung Panginoon natin kung wala tayong determinasyon. Sabi po dito sa Acts chapter 24 o 20 verse 24, nakita po natin doon sa mga ginagawa ni Apostle Paul bilang tagasunod ni Kristo o tagasunod ni Jesus sa ating Panginoon, mga kapatid. So nakita po natin dito, sabi niya, "But none of these things move me." Kung titignan nyo, ay marami pong mga struggles, maraming mga problema, maraming mga pagsubok naranasan ni Apostle Paul sa buhay niya. Pero sabi niya ito, hindi ito yung magiging hadlang sa pagsunod niya upang magampanan niya yung sinabi ng Panginoon na ikalat yung gospel sa bawat tao, sa bawat nangailangan ng salita ng Panginoon. Sabi niya dito, "So that I might finish my course with joy and the ministry which have received of the Lord Jesus Christ." So, ang ministry, mga kapatid, ay hindi lang ito sa pastor, hindi lang ito sa mga Bibuluman, kundi para ito sa lahat ng sumunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya merong isang merong unbeliever na nagtanong na sinabi niya, siguro yung mga pastors, sila yung mga priority dun sa langit. Kasi sila yung may time sa Panginoon, laging may oras sila, laging gumagawa ng ministry. Siguro sila yung mga priority sila sa langit, mga kapatid. Pero hindi. Lahat tayo ay magiging priority doon sa langit kung, sabi niya dito, kung gumagawa tayo ng ministry sa Panginoon. Dahil sabi niya dito, ministry, ibig sabihin, ay ginagampanan mo yung trabaho bilang isang anak ng Panginoon. So, hindi na lingid sa atin kung ano yung mga ministry, mga kapatid. So, yung Panginoon natin ay binigyan tayo ng pagkakataon para gawin yung para sa ating buhay, mga kapatid. Unang-una ay gawin natin ito para sa Panginoon. Pangalawa, ginagawa natin ito, yung buhay natin para sa ating pamilya, para sa ating edukasyon, para sa ating love life. Binigyan tayo ng pagkakataon na gawin natin lahat ng yun, mga kapatid. Pero yung isang bagay na dapat bigyan natin ng halaga ay yung ating Panginoon. Sabi niya po dito sa verse 24, ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan ay walang iba kundi yung ating Panginoon. "So that I might finish my course with joy." Para maging masaya tayo, pagdating natin doon sa langit, pagdating naharapin natin yung ating Panginoon. Kapag harap na natin yung ating Panginoon, mga kapatid. Tingnan nyo dito, mga kapatid, dito sa Luke chapter 9, verse 23. Ito yung pinaka-main verse po natin ngayong umaga.
At dito po natin makikita yung determinasyon ng isang Kristiyano, mga kapatid. At ito yung mismo po yung ating Panginoon nagsabi nito. Sabi niya dito, and He said unto them all, yung Panginoon nagsabi, sabi niya, if any man will come after me, let him deny himself. So yung unang pag-aralan po natin ngayong umaga ay deny yourself. Yan, deny yourself. Kasi mga kapatid, yung buhay po natin, yung ating sarili, ay may kanya-kanya po tayong mga desires. May kanya-kanya po tayong inuuna. May kanya-kanya po tayong binibigyan ng prioridad. Pero sabi ng Panginoon, kung sino man ang sumunod sa akin, kung sino man ang tumanggap sa akin, kung sino man yung nagsabing, yes, susundin kita, Lord. Yun yung mga taong handang mag-deny sa kanyang sarili. Napakasakit man isipin, mga kapatid, na itong salita ng Panginoon na minsan nakukulang tayo sa Kanya. Pero yung realidad sa ating buhay ay kailangan po nating i-deny yung ating sarili. Nung sinabi ng Panginoon, Brother Eliezer, sumunod ka sa akin. Nung sinabi ni Brother Eliezer, yes, Lord. Pag sinabi mong yes, Lord, ay handa mong i-deny ang iyong sarili. Ito yung ginawa ng mga Apostle Paul. Ito yung ginawa ni Apostle Paul. Ito yung ginawa ng mga apostles, mga prophets. Handa silang sumunod sa Panginoon nung sinabi sila, susundin kita, Lord. Nung sinabi nila yon, deny nila yung kanilang sarili. Binigyan nila ng prioridad yung ating Panginoon. So, nakita po natin dito, mga kapatid, na napakahalaga na yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon ay unahin natin siya. Sabi niya dito sa verse 24, for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever lose his life for my sake, the same shall save it. Kita niyo, mga kapatid? Yung pagiging pagsunod natin sa Panginoon, kitang-kita niyo, mga kapatid, doon sa ating mga binasa na kung sino man ang talagang ipinapriority yung kanyang buhay para maging masaya, para maging matagumpay, pero iniwan niya yung Panginoon. Sabi niya dito, but whosoever lose his life for my sake, the same shall save it. Kita niyo, mga kapatid, totoo po yung salita ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid, dito sa baba muna tayo, verse 25. For what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? Anong silbi na ikaw ay sikat, ikaw ay mayaman, maraming pera, enjoy mo na lahat ng bagay dito sa mundong ito, pero sabi niya dito, kung mawala naman yung buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, napakahalaga na i-deny natin yung ating sarili at sundin natin yung ating Panginoon. Colossians chapter 3 verse 2, kahit si Apostle Paul sinabi niya po ito, mga kapatid. Colossians chapter 3 verse 2, sabi po ng salita ng Panginoon, set your affection on things above, not on things on the earth. Kita niyo, mga kapatid? Talagang sinasabi po yung ating Panginoon na kailangan po nating bigyang pansin yung mga bagay na para sa ating Panginoon. Kasi yung mga bagay na para sa Panginoon ay eternal. Nag-i-invest ka. Mas lalo pagka nagpo-focus ka sa Panginoon, mas maraming blessing na natatanggap. So, ano pa, mga kapatid? 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3. 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3. Dapat ito yung magiging desire ng isang Kristiyano. As newborn babe, desire a sincere meat of the world that ye may grow thereby. Kita niyo, mga kapatid? Ito yung pag-deny sa sarili. Pag dininay mo yung sarili mo, kailangan ito yung magiging desires mo, mga kapatid. Itong desire na ito, walang iba, ito yung salita ng Panginoon. Nakita niyo yung bata? Kaya yung asawa ko stop kong magtrabaho kasi yung anak ko hindi na uminom sa bottle. Ayaw niya sa bottle. Gusto niya yung nasa refrigerator
breastfeeding. So, ang ginagawa yung bata, pag umalis yung asawa ko sa umaga, dede na lang siya sa hapon, alas 4 na, gutom na, gutom na. Pagka dating yung asawa ko, grabe, talagang parang kakainin niya na lahat. Kasi gutom na siya. Dapat isang Kristiyano, sabi po ng salita ng Panginoon, dun sa ating binasa, kailangan ganun ang magiging desire ng isang Kristiyano. Parang uhaw na uhaw ka sa salita ng Panginoon. Na parang masakit yung pakiramdam mo na hindi ka nakapaglingkod sa Diyos. Diba mga kapatid? Ganun po ang gusto ng ating Panginoon. So, ano pa? Mga kapatid, dito sa verse 3, bakit niya sinabi yon? If so be ye have tasted that the Lord is gracious. Kapag ginawa mo yun, ang desire mo ay yung Panginoon, yung salita niya, yung ministry, ginagawa mo, sabi po ng Biblia, doon mo malalaman na yung Panginoon ay mapagpala. Gracious, mga kapatid, gracious. Diba? Hindi po nagsisinungaling yung salita ng Panginoon. Kaya nga sabi na Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Kasi nga, naranasan nila yung maglingkod sa Diyos ay marami pong mga blessing. May protection. Merong tunay na kasiyahan, kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, that the Lord is gracious, mapagpala, masarap maglingkod sa Diyos. Wala kang kinatakutan. Wala kang iniisip kasi nga nasa Panginoon ka. Pero kapag lumayo ka sa Diyos, ang daming mong kinatakutan. Pagising mo sa umaga, natatakot ka na anong mangyari sa'yo. Bakit? Kasi alam mo na hindi mo ginagawa yung para sa Panginoon. Diba? Nasubukan ko ng ganon. Yung meron akong nagawang kasalanan sa Panginoon, natatakot ako. Baka mamatay ako, hindi ako nakapagsisi. Baka mamatay ako na hindi ko man lang nagawa yung sinabi ng Panginoon. Natatakot ako, mga kapatid. Pero kapag ginagawa mo yung tungkulin mo bilang isang anak ng Panginoon at nasa kalooban ka niya, ang saya. Pagising mo sa umaga, masaya ka. Kasi nga alam mo na sa araw na yun ay nandun naman yung presensya, yung pagmamahal, at yung proteksyon ng ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Ang saya, ang sarap na merong Diyos na tumutulong sa atin sa bawat oras, araw sa ating buhay. So, deny yourself. Pangalawa po mga kapatid ay, doon sa ating binasa, doon sa Luke chapter 9 verse 23, ano pang sinabi niya doon? Take up your cross. Diba mga kapatid? Lagi nating itong pinag-aaralan, pero napakagandang paalala po sa atin. Dahil ito mismo ay sinabi po ng ating Panginoon. Kita niyo doon? And He said to them all. Sinong nagsabi dyan mga kapatid? Jesus Christ. Kung sa Bible pa na naka-red yan, talagang may red, ibig sabihin salita ni Jesus Christ. Hindi salita ng mga propeta, hindi salita ng mga apostles mismo. Nasabi po na yan ng Panginoon. Kung sino man ang sumunod sa akin, sabi niya, kailangan i-deny niya yung kanyang sarili at take up your cross. Buhatin mo yung cross. Ano ba itong cross na ito? Ito yung mga suffering. Ito yung sacrifices natin. Dito masusubok yung pagka-determinasyon mo sa Panginoon, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 11, 2 Timothy chapter 3 verse 11, yan sabi po ng salita ng Panginoon, persecution, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endure, but out of them all the Lord deliver me. Kita niyo mga kapatid, ang daming persecution na naranasan ni Apostle Paul. Kahit doon sa Iconium, Antioch, Lystra, ang daming persecution, daming pagsubok. Pero anong sabi niya doon sa last? But out of them, all the Lord deliver me. Lahat ng yun ay nabaliwala. Lahat yun ay kinaya ko. Bakit? Meron akong Diyos na nagligtas. Di ba mga kapatid? Ang ganda na nasa Panginoon ka.
Ang sarap na, Lord, yes, sumunod ako sa iyo. At sabi niya dyan, kailangan i-take up mo yung cross. Doon sa pinakababa, verse 12, kita niyo mga kapatid, dito sa verse 12, ito, sabi niya, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Lahat ng sumusunod sa Panginoon ay makakaranas ng mga persecution, mga pagsubok, mga problema. Kasi tulad ni Kristo, nakaranas siya ng mga problema, pagsubok sa buhay. Kapag nakaranas ka ng ganyan, mga batid, pag nakaranas ka ng mga struggles, problema, persecution, ibig sabihin, nabubuhay ka sa godly. Diba mga batid? Godly na buhay. Yan, godly life. Talagang nasa Panginoon ka na. Kasi nga nakakaranas ka ng ganyan, godly. Yun yung ibig sabihin mga kapatid na nasa mabuti kang Kristiyano. Yan, matuwid kang Kristiyano. Kasi nga, nandun yung persecution. Ayaw ni Satanas na lumayo pagka naglilingkod ka sa Panginoon. So, take up your cross. Dito sa Romans chapter 8 verse 18. Romans chapter 8 verse 18. Ito po yung sabi ng salita ng Panginoon. Yan. Romans chapter 8 verse 18, sabi niya, for I reckon that the suffering this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Di ba mga kapatid, hindi mo may kumpara yung nangyari sa Panginoon at yung ibibigay sa atin na gloria. Yes, ang bigat ng ating mga problema, ang bigat yung ating mga pagsubok, ang daming mga cross o kabigatan sa ating buhay. Pero sabi niya dyan mga kapatid, hindi mo yan may compared, darating araw na sa langit ka na, harap-harapan, kasama mo yung ating Panginoon, at sasabihin sa'yo ng Panginoon, welcome, my faithful servant. Ibang sarap, ang sarap na meron kang Panginoon na darating araw hindi mo nakikita kailanman, pero makikita mo darating araw doon sa langit. Yun yung napakaganda. Sabi ng Panginoon, hindi mo yan may kumpara. Yung kagalakan, yung kahirapan. Di ba, ang pag-aaral, ang hirap, di ba? Itong mga estudyante po natin, kasalukuyang nag-exam, nag-repair ito, di ba, ang hirap? Ang daming inasikaso. Ganun ang buhay ng estudyante. Pero kapag nandun na, nakuha mo na yung tuga, yung tawag na, yung certification, doon mo na maramdaman na ang saya, ang sarap. Kasi nga, natapos mo na yung pinaghirapan mo. Ganon yung gusto ng Panginoon sa atin, mga batid. Hindi mo yan may kumpara. Kasi ang pagsunod sa ating Panginoon ay marami po talagang mga challenges, mga struggles, mga temptations, may mga bagay na gawin po ng dyablo para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Pero, yung cross na nagpapabigat sa iyo, ibangon mo at sumunod ka sa ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Meron tayong napanood na video na habang sinusunod na yung Panginoon, buhat-buhat niya yung cross. At kapag nagpapahinga siya, pinuputol niya yung cross. Di ba, mga kapatid? Pinuputol niya yung cross. Hanggang doon sa pinakadulo, yun pala yung cross na yun yung magiging tulay nila doon para makapunta doon sila sa pupuntahan nila. Ngayon naputol. Yung binubuhat niya, hindi siya nakapunta. Nahirapan siya doon, pumunta. Kasi nga naputol yung cross. Minsan sa ating buhay, mga kapatid, ay ginagawa nating easy yung ating katagumpayan. Ang hirap naman maging Kristiyano, ang hirap naman sumunod sa Panginoon, ang daming mga iniisip, ang daming ganito. Hindi natin alam na may plano yung Panginoon sa buhay natin. Diba, mga batid? So, take up your cross. Ang daming mga binigay sa atin ng Panginoon. Itong cross na ito, mga kapatid, ay yung utos ng Diyos. Diba? Yung utos ng Panginoon na kailangan maglingkod tayo sa Kanya. Kailangan natin gawin yung mga nandun sa salita niya na gawin natin, sundin natin, i-apply natin sa ating buhay. Yun yung kailangan po nating
ibuhat, mga kapatid, at alalahanin. So take up your cross daily. Sabi niya, araw-araw. Talagang in-emphasize yung Panginoon, take up your cross daily. Kasi nga, araw-araw. Diba? Araw-araw. Doon pa lang sa pagising mo sa umaga, ngayon, araw ng Sunday. Pagising mo, parang sakit ng ulo mo, sakit ng katawan mo, daming mga pumupunta na bisita, ang daming mga iniisip, ang daming mga problema, ang daming gagawin ni Satanas para hindi ka pangkapaglingkod sa Panginoon. Pero subukan mo na talagang ibangon mo yung sarili mo at lumapit ka sa Panginoon. Pag ginawa mo yan, talagang magkakaroon ka ng kagalakan, kasiyahan sa buhay. So take up your cross daily and follow me. Sabi ng Panginoon. So ang pangatlo po ay following God. So una ay deny yourself, take up your cross, at yung pangatlo ay following God. Ito na yung pinakamahirap, yung mag-follow ka sa Panginoon. Di ba sa YouTube, kapag pinapalo mo yung isang YouTuber, pag nasiyahan ka sa kanyang ginagawa, at minsan ginagaya mo pa yung kanyang ginagawa. Kahit sa TikTok, pinapalo mo kasi nga gusto mong tularan yung kanyang sinasayaw. Para kapag ikaw naman yung nag-upload, yung kanyang sinayaw, pindutin mo lang yon at ikaw naman yung sasayaw. Di ba? Ganun lang yung kanyon. Ganun din sa Panginoon, mga kapatid. Bakit sa YouTube ay milyon-milyon yung followers, yung mga sikat na YouTuber? Bakit sa Panginoon ay kunti lang yung nagpapalo sa Kanya? Mga kapatid, kailangan siya yung number one. Tayo, mga Kristiyanong, nagiging follower sa Kanya, mga kapatid. Kasi may tatlo lang na tao dito sa Pilipinas. Christian, unbeliever, at saka false Christian. Yung kunwari lang na Kristiyano. At yung isa, unbeliever, walang talagang hindi nakakilala sa Panginoon. Pero yung isa, Christian. May nagsasabi na Kristiyano, pero hindi naman tunay na Kristiyano. Hindi naman nagsisimba. Hindi naman nagbabasa Biblia. Hindi naman nagpipray. So, mahirap yung mga kapatid. So, kailangan, Christian ka, tunay na Kristiyano. At sabi niya, ang tunay na Kristiyano ay sumusunod sa Panginoon. Di ba? So, following God is serving God. Kailangan mong, pagka pinalo mo yung Panginoon, kailangan mo mag-serve. Hindi naman na pinalo mo lang yung Panginoon, hindi ka na naglilingkod. Kailangan kapag in-follow mo yung Panginoon, mag-serve ka sa Kanya. Tingnan nyo, Matthew chapter 9 verse 9. Matthew chapter 9 verse 9. Kita nyo mga kapatid, kahit na hindi na ako mag-preach, basahin nyo na lang yan mga kapatid. Mable-bless na kayo. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew, sitting at the receipt of custom, and he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him. And he arose and followed him. Ibig sabihin, naglingkod siya sa Panginoon. Hindi sinabi ni Matthew na, Lord, mayaman ako, hindi na ako sumunod sa iyo. Mayaman si Matthew, di ba mga kapatid? Kasi nagsisingil ng bis yan eh. Di ba? Marami siyang rason. Hindi ko to pwedeng iwanan, Lord, kasi ang ganda ng trabaho ko eh. Ayos na tong trabaho ko, ayaw. Iba na lang, Lord. Di ba mga kapatid? Pwede siyang sabihin niyo. Kahit nga si Zacchaeus, di ba? Nagsisingil ng bis. May kaya din yon. Pero anong ginawa nila? Sumunod sila sa ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kasi alam nila, ang pagsunod sa Diyos ay napakabuti, maayos, maganda, at kumbaga, ginagawa mo, yung paglilingkod mo ay may kabuluhan. Sabi niya, follow me, and he arose and followed him. Wala nang kanyan, tumayo na lang at sumunod sa ating Panginoon. Yun yung tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Sa Luke chapter 18 verse 43, Luke chapter 18 verse 43, yan, sabi niya, for us, and he spake, ayaw. Yan,
Luke chapter 18 verse 43, sabi niya, and immediately he received his sight and followed him, glorify God, and all the people when they saw it, gave praise unto God. Kita niyo mga kapatid, nung nagkaroon siya ng yung gumaling na yung kanyang mata at nakakita na talagang naglingkod siya sa Panginoon, sinunod niya yung Panginoon at sabi niya diyan, glorifying God. Naglingkod siya sa Panginoon at nakita yung mga tao na ito ay gumaling. Naglingkod din sila sa Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos, kapag nakikita yung mga kaibigan mo, yung mga tao na sa paligid mo, na merong pagbabago sa buhay mo, na merong talagang ginawa mo sa buhay mo na pagbabago at nakita ng mga taong yon, pwede pa silang maglingkod sa Diyos. Kahit hindi mo na sila kain, doon pa lang sa nakikita nila sa'yo, pwede na silang pwede na silang pumunta sa Diyos maglingkod sa ating Panginoon. Doon pa lang sa ginawa mo mga kapatid, ay makaakay ka na ng Panginoon. Diba mga kapatid? Doon sa ating binasa ay talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na kailangan nating, pag sinunod natin ng Panginoon, sabi niya doon, kailangan na paglingkuran mo yung ating Panginoon. Yun yung mga ginagawa ng isang anak ng Panginoon. So ano pa? Sa 3 John, ito sa 3 John chapter 1 verse 11. 3 John chapter 1 verse 11, marami po akong mga text na in research o pang-support sa verse na ito mga kapatid para kahit na hindi ko nadadagdagan, babasahin na lang natin yung mga verse ay mabless na tayo mga kapatid. Kasi lahat tayo dito ay nabibless, kapatid. Pati ako nabibless sa salita ng Panginoon. At talagang marami po kong na-realize dito mga kapatid, na sa pagsunod natin sa Panginoon ay marami tayong pagkukulang. Pero itong paalala ng Panginoon sa atin ay magiging paalala na magpatuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. Sabi niya, Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Diba mga kapatid, maliwanag. Kung gumagawa ka ng masama, ay talagang mapapahamak yung buhay mo. Pero kung sino man ang sumunod sa ating Panginoon at talagang ginagawa mo, ginagampanan mo yung trabaho ng Panginoon, sabi diyan, makikita mo yung ating Panginoon. Hath not seen God. Diba? Hindi mo makikita yung ating Panginoon. Kasi nga, at hindi mo makakasama yung ating Panginoon. Kasi dapat na bilang isang Kristiyano ay maglingkod sa Kanya. Para makita mo siya. Diba? Excited tayo makita yung ating Panginoon. Pero sabi ng Biblia, kapag hindi mo naman pinaglingkuran yung Panginoon at gumagawa ka ng masama, sabi niya, Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. So gusto mo makita yung ating Panginoon? Maglingkod ka sa Kanya. Sundin mo siya. At sabi niya dyan, makikita mo yung ating Panginoon. Diba, mga kapatid? Maliwanag, sinabi ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. So ano pa mga kapatid? Dito sa 1 Corinthians chapter 18 verse 43. 1 Corinthians chapter 18 verse 43. 1 Corinthians chapter 18 verse 43. Ay 1:18 siguro to. 8:43. Tingnan niyo mga kapsat. Siguro kamumpay. Apa yung nagkapo na nga ito dati. Yan. So, 1 Corinthians, nagkamaliak na tatni surat ito. 8:3. Kita mo naman, Christian? So sabi niya dito, but if any man love God, the same is known of Him. So nakita niyo mga kapatid, kapag mahal mo yung Panginoon, gumagawa ka ng paraan para mapaglingkuran mo siya. Para sundin mo siya mga kapatid. Kasi nga, yung pagmamahal, yan yung resulta na sumusunod ka sa Panginoon.
Di ba mga kapatid? Kapag mahal mo yung tao, di ba sinusunod mo lahat ng sinasabi niya? Di ba? Kapag sinabi ng mahal mo, huwag kang ganyan. Kailangan ayusin mo yung katawan mo. Di ba? Pag mahal mo yung tao, inaayos mo yung katawan mo. Hindi ka na-open kahit na sinasabi niyang ang baho-baho mo. Kailangan maligo ka, hindi ka na-open kasi nga mahal mo. Ang ginagawa mo, naliligo ka. Nagpapagwapo ka, nagpapaganda ka. Para sa mahal mo, mga kapatid. Ganon din sa atin, mga kapatid. Bilang anak ng Panginoon, ano man ang gusto niya, na-open tayo. Sakit naman yung salita ng Panginoon. Ang sakit naman yung mga sinabi ni Pastor. Pero kapag mahal mo yung Panginoon, tatanggapin mo yun. Kasi nga mahal mo siya. Diba, kapatid? Mahal mo yung Panginoon. Kahit na masakit. Kasi yung masakit, yan yung nagpapagaling sa atin. So, yun yung gusto ng Panginoon. Kapag mahal mo yung Panginoon, sundin mo siya, buhatin mo yung cross, at sumunod sa ating Panginoon. Yun yung tunay na nagmamahal. Yan, di ba kanina mahal yung ating pinag-usapan sa Sunday School about love. Diba? Kapag ang tao may pagmamahal, ay ginagawa niya lahat. Diba? Kapag mahal mo yung Panginoon, gagawin mo din ang lahat. Kaya magkaroon dapat tayo ng determinasyon. Willing to suffer. Willing to suffer, mga kapatid. Ang paglilingkod sa Panginoon ay dapat tayo mag-suffer. Ang hirap na sumunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Di ba? Ang hirap. Walang madali. Pero, mga kapatid, sabi ng salita ng Panginoon kanina, kapag nagawa mo ng lahat yun, talagang sundin mo pa rin ang Panginoon, darating araw ay mag-uumapaw ng blessing sa buhay mo. Talagang maramdaman mo yung presensya, yung protection, yung pag-iingat ng ating Panginoon. Parang wala kang iniisip, ano man, kasi nga, nagagawa mo yung kalooban ng ating Panginoon. Diba, mga kapatid? Yun yung masarap bilang isang Panginoon, bilang isang Kristiyano. Diba sa pandemyang ito, nakalipas na pandemya, nakalipas na maraming mga problema sa ating buhay, lahat tayo napektuhan. Maging mayaman, mahirap, kahit anong pang sitwasyon sa buhay, talagang naramdaman nila yung kahirapan. Kasi lahat tayo naghirap. Kasi nga, pinaalala yung ating Panginoon na merong Diyos na dapat nating isipin na siya yung source sa lahat ng bagay. Hindi walang magagawa yung kalakasan ng tao, kundi yung Panginoon lamang, mga kapatid. Walang magagawa kung ano man yung meron sa tao, Panginoon lamang, mga kapatid. Kasi kahit pa anong yaman mo, kung nagka-virus ka, naka-COVID ka, di ba, mga kapatid? Sa mga artista, napakayaman nila. Daming nayaman, namatay sa COVID. Kasi nga, yung kayamanan, yung pagiging popular, pagiging kasikatan mo, hindi yan. Walang magagawa yan pagka ang Panginoon. So lahat ng tao ay nagkaroon ng pananampalataya ngayong may pandemya. Lahat ng tao ay naniniwala na sa Diyos. Nakilala nila yung ating Panginoon. Kasi nga, mga kapatid, alam nila na yung Panginoon lamang ang makapagtatanggal ng sakit na ito. Walang magagawa ng tao. So, ganun, mga kapatid, tayong anak ng Panginoon, alam na natin yung katotohanan. Alam na natin yung nakasulat sa Bible, lahat ng ating pinag-aralan, alam na natin lahat yon. Ang gawin lang natin, mahalin natin ang Panginoon, sundin natin siya. At doon mo matatagpuan yung tunay na kagalakan, kasiyahan sa buhay mo. Salamat sa umagang ito. Talagang napakasaya, napakasarap na makita na napakarami natin. Dati ay kami lang dito. Pero ngayon ay dumami tayong sarap na pakiramdam na bumalik tayo sa ating Panginoon at sinasamba natin siya. Bang dali lang, mga batid, di ba? Anong oras pa lang? 10:04, di ba? Hindi pa uminit yung tweet natin, natapos na yung ating service at nakarinig pa tayo ng salita ng Panginoon. Kunting oras lang yung hinihingi ng ating Panginoon. Pero ang kapalit nito, mga kapatid, kapag ginawa natin to, napakalaking blessing. Di ba, mga kapatid? So, ang sarap sa pakiramdam na nakapaglingkod tayo
sa araw na ito. Salamat po sa umagang ito. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat sa tulong po ninyo. Salamat sa salita po ninyo. Ako mismo ay na-bless. At salamat, Panginoon, sa palalang ito. Patawarin niyo po, Ama. Dahil minsan ay hindi ko nasusunod ng kalooban po ninyo. Minsan ay talagang ang hirap yung sumunod sa inyo, Panginoon. Pero salamat dahil meron pa rin Diyos na nagpalala. Salita po ninyo, Ama, na kailangan ikaw ang aming susundin. Ikaw ang aming maging prioridad sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga anak po ninyo na nandito ngayon sa umagang ito. Salamat po sa kanilang oras. Salamat sa kanilang presensya. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na nandito ngayon, Ama, upang ikaw paglingkuran. I-bless niyo pang bawat isa. Nawa hiling ko namin, Panginoon, ipakita niyo po ang iyong kapangyarihan ng bawat isa na i-provide ang aming pangailangan, maging sa proteksyon sa aming pamilya, sa aming sarili, sa aming buhay, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa. Maging sa mga kapatid po naming nanonood sa ngayon, maging sa mga kasama po namin dito sa live. Salamat po, Ama, sa kanilang oras na binigay, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa. At naway maramdaman po namin ang tunay na kagalakan, kasiyahan, paglilingkod po namin sa inyo. Salamat, O God. At ito aming dalayan, papurit po salamat sa matamis pa na Jesus. Amen.